Hello, hello, hello. Kumusta? May adlaw ka na tong tanan, makaigsunan, makasampyak. So here we go again. Buhay Amerika Duterte loyalist ng gaingon nga. Kung adunay nahidugmo tungod sa tumang kakapoy kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kanya sa pagtindog. So mga kasampyak, kung saan man kayo sa mundo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at ang inyong buong pamilya, mabuhay po tayong lahat. God bless po. So time check. It is now 3:24 in the morning, 14th of December, Saturday na po, 2024 dito sa Brooklyn, New York. So mga kasampyak, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at ang inyong buong pamilya, mabuhay po tayong lahat. God bless po. Your health is your wealth. Kung kaya't lagi nyong alagaan nyo yung sarili. Kasi aanhin natin ang yaman ng bundong ito. Kahit marami tayong positions in life, pero pag meron tayong mga debilitating illness, mga life-threatening mga diseases, ganun, hindi din natin ma-enjoy ang buhay na ito. Diba? Kung kaya, ito yung lagi kong sinasabi na sana as always, tayo, healthy lang tayo. Na your wealth is your health is your wealth, ganun. So mga kasampyak, sana ay mulit-muli kayo inanyayahan ko na magsampyak man lang itong munti kong channel. So ano bang pwede nating pag-usapan ngayon? So as always, yung mga kalaban ng mga Duterte, mga detractors, double time, triple time, quadruple time yung mga ginagawa nilang demolition job, kung baga orchestrated para lang babagsakin ng mga Duterte. So alam naman natin na ayaw talaga nila makabalik ang mga Duterte, lalo na si Inday Sara, na malaki yung potential na magiging next president for 2028 election, di ba? Kung kaya't ayaw na nila kasi pag ma-impeach, hindi na makatakbo si Inday Sara in any government position. So marami tayong mga nakikita ngayong balita, may yung mga trending ngayon about sa PhilHealth, di ba? Alam naman natin yan. Alam ko na kayo nakinig kayo ng mga balita, pero may mga balita na twisted ng mga narrative ng mga balita tulad ng mga sa mainstream media or mga bayarang social media. Kaya sa magsaliksik kayo, mag-obserba kayo sa tamang mga nangyayari sa bansang ito. Alam naman natin na sinizero yung budget ng PhilHealth. Kung talagang mahal tayo ng ating mga politiko, hindi nila i-zero yan kasi para yan sa sambayan ng Pilipino. Kawawa yung mga contributors. Kasi sila yung mag-shoulder nung mga kasi sa panahon ni Tatay Digong, ginawa niya ng batas yung universal healthcare system na binigyan ng mga green card, PhilHealth cards itong mga mga matatanda, yung mga sambayan ng Pilipino natin, kapwa natin. Wala naman yung problema kasi may mga subsidy man tayo na galing sa sin tax, yung sa alcohol, mga beverages, ganun. Sa mga tobacco, ganun, di ba? Sa panahon ni Tatay Digong. Tapos meron pa tayong mga yung pagkor, pasugalan sa PCSO, ganun. Pero ngayon tinanggal nila yan totally. Kung di natin alam kung saan na departamento yan binigay. So ang alam naman natin na tinaasan yung mga ibang departments. So lalo ng mga lahat natin kung saan sila makakuha ng pang-ayuda. Kasi ang lahat naman yan para naman lang gagamitin yan nila sa eleksyon. So, pag lahat ng ito, ang daming mga re-electionist, magagamit nila yan So wala. Gusto lang talaga nila photo ops, mga video, ganun, para makikita sila sa bayan Pilipino nagbibigay. Pero pira lang naman natin na pinahawakan natin. Yun yung gagastusin. So kawawa tayong Pilipino niluloko lang tayo wala. Itong mga Grispo, kahit si Bilyari, wala din mga Amy Marcos, laging nung una tinutuligsan niya yung sa lower house na nagbibigay ng ayuda. Pa nga parang binitag pa siya ni Jinggoy Estrada. Sino ba yung nagbibigay ng mga ayuda? Sabi niya, itong mga taga DSWD, hindi man niya lang mabanggit-banggit yung pinsan niya. Gusto talaga ni Jinggoy na babanggitin talaga niya yung pinsan niya. Pero maraming beses tayong nakarinig ng mga birada ni Amy Marcos about sa ayuda, pero hindi man niya mabanggit-banggit itong pinsan niya. Takot ka rin pala sa pinsan mo. Pero ngayon na nabiyayaan lang kayo ng 5 billion diyan sa mga crocodile diyan sa Congress, wala. Kung baga okay na sa inyo. Hindi na kayo umuo na kayo. Tapos kay Marcos yata, ilan ba kay Marcos? Ang laki. Tapos Inday Sara, lang 700 million lang. Sa lower house, 21 billion, gano'n. Pinuliticize Inday Sara.
Kung kaya si Bato, si Bungo, hindi sila pumirma dyan. Pero yung iba, wala talaga. So makikita natin itong mga kalukuhan ng gobyerno natin ito. Tapos, pag na yan, kasi gagawin kasi nila yung ayuda. Tapos, yung mga katulad ng mga DPWH, yung pag panahon kasi na eleksyon, binabakbak yung mga kalsada natin. Ba't ba ganun? Kasi yan yung madali lang kasi na gagawin nila. Kasi hindi na sila mag observations, planning, ganun. Kasi pag sa iba nila ilalagay yan, ibang project, magano pa sila, meron pa silang mga feasibility study or whatsoever na gagawin nila Pag dyan sa, hindi nyo ba na yan, na obserbahan sa lugar ninyo, binabakbak yung kalsada na okay pa. Kasi naka-framework na yan Kung baga, bubuhusan lang yan na ulit Kung kaya't yan lang. Hindi man lang nila ipagpatuloy yan, isimintuhin or gagawin, road concreting, sa yun lang talaga yung area doon. Bawat taon, yung area na yan, binabakbak. Kasi yan yung madali na, mag-liquidate sila ng pera, magpalabas Wala talaga. Mga sa mga road concreting, yung mga maintenance, DPWH, yan laging, proyekto ng congressman. Wala talaga. Kasi dyan yung pira yung mga civil engineer, yung project engineer, ginagawa din nilang pag may mga savings sila, ginagawa din bonus yan panahon ng Pasko at New Year, ganun. Yung mga corruption to the core, kikita natin from top to bottom. Ganun. Pag dito naman sa mga foreman, wala, kargahan lang nila yan ng mga tauhan nila sa sa spare parts naman, ganun. Kasi nagtrabaho din ako ng DPWS dati. Kakargahan lang yan. Pag may absent na trabahante, naka-payroll pa rin yan. Lagyan lang yan ng spare parts. Pira na yan Kumbaga wala talaga. Tapos, pag dito naman sa tayo, dito tayo sa Congress, sa Congress. Grabe ng sa Congress naman ang trending si Akop. Grabe talaga pag baliktad ni Akop ngayon, 360 talaga. Lahat alam naman natin, lahat sila, pero ito si Akop ngayon. Kung baga ako yung nasayangan sa iyo, Mr. Akop. Ang ganda niyang nasimulan mo. Ang ganda ng pangalan mo dati. Idol pa naman kita dati. Pero ngayon wala na talaga. Kung baga ikaw Akop, nasakop ka na. Or yung pananakop mo or nasakop ka na talaga sa maling sistema. Wala ka na talaga. Itong mga kakarampot o mga ilang araw mo na lang sa mundong ito, sana gagawin mo yung tama sana. Kasi hindi natin madadala pag namatay tayo, hindi natin madadala sa impyerno ang yaman natin dito sa mundo. Baliwala ang lahat ng ito. Ako yung nahawa sa iyo kasi sinira mo yung pangalan mo. Kung baga, yung maiwan mo sa pamilya mo, mga kamag-anak na corrupt ka, hindi ka mabuting halimbawa, ganun. Wala. Kung akala mo kaming mga sambayan ng Pilipino, kawawa kami, pero kawawa din yung pamilya mo kasi yun yung kung baga yung legacy na maiwan mo. At saka, kahit patay ka na, yun pa rin, ilang generations pa ang darating. Pag sabi, Akop, wala, yan, kurakot yan. Wala. Kung baga, sisirain mo lang yung pangalan mo. Wala. Kung baga, pinili nyo yan, so deserve nyo yan. So, daming mga kabalastugan itong mga pinagawa ng gobyerno natin ngayon. Isa lang yan si Akop sa mga maraming ginagawang kabalastugan. Mga abuso, ganun. Pag may pina-contempt sila, ang saya-saya pa nila. Ginawa na lang nilang katawa-tawa yung mga resource persons nila dyan. Ginawang laro-laro na lang nila yung contempt dyan. Ganun. Kung baga happy-happy sila, nag-appear pa sila. Wala talaga. Ang akala siguro nila bubo itong mga sambayan ng Pilipino Kung yan yung sa tingin nyo, nagkakamali kayo, namumuhay pa kayo sa nakaraan. Panahon na ng social media ngayon. Hindi na panahon ng mainstream media. Alam na ng mga Pilipino. Marunong na magsaliksik ang mga Pilipino ngayon. Kung baga, ilan na lang yung yung mga hindi talaga
nakakita kung ano yung tama. Kasi yung iba talaga nagbulag-bulagan talaga yan eh. Kasi mga fanatics na talaga yan sila. Kung baga katulad ng pamilya nyo, eh siyempre, hindi nakabenepisyo sila eh, hindi kayo itatakwil yan eh. Pero yung mga legacy nyo, ano, kawawa yung kamag-anak nyo. Mamamatay na lang kayo, babastusin kayo ng Pilipino. Kasi deserve nyo yun eh, kasi bastos naman talaga kayong yung pagkatao nyo eh. So anyway mga sampi, hanggang dito lang muna. Maraming salamat po sa ating lahat. God bless po. Lagi tayong magdarasal, lagi tayong na always gabayan tayo ng Poong May Kapal, and as always healthy lang tayo. At sana man lang one day magising itong mga politiko natin eh. Ang yayaman nyo na eh. Once and for all, ito naman mga Pilipino eh, ito yung mga kapwa natin eh. Magserbisyo kayo ng tama eh. Kasi ito yung lagi kong sinasabi, hindi nyo madadala sa impyerno yung pira, yung yaman sa mundong ito. Kumbaga temporary lang ang lahat ng ito. Mamamatay din tayo eh. Gumagawa naman kayo ng magandang legacy. Sige, maraming salamat. God bless.